Ang kwento ng ating mompreneur ngayong hapon ay hinding-hindi natin palalagpasin. Rebecca's story is a true testament of hard-earned success. Welcome sa ating segment na Mompreneur, where we invite moms who not only manage their households but also their business. Nanay ng dalawang good-looking boys at hindi biro ang kanyang pinagdaanan bago marating ang kinatatayuan niya ngayon. The founder of Asia CEO Awards from Maid to Maid, Miss Rebecca Bustamante Mills. Kabsat! Kumusta? Oh my God, thank you so much for having you and visiting me at i-interviewin mo pa ako. Ano kayang sikretong gusto mong malaman? At ang ganda-ganda ng place. Ang ganda-ganda ng place. Thank you. From pagiging simpleng probinsyana to pagiging successful na negosyante. Briefly, paano mo nagawa na baguhin ang takbo ng buhay mo? Ano yung mga importanteng ingredients bago marating ang kinatatayuan mo ngayon bilang successful entrepreneur na merong dalawang napakabuting mga anak? Napakahaba ng question mo, Kabsat. But you said successful. Hindi ko naman kinoconsider ang sarili ko na successful ako. But ano ang mga step kung paano ko nabago ang way ng buhay ko noong maliit ako compare ngayon? Really hard works. At saka talagang you know where you want to go. Alam mo kung saan ka papunta. At saka yung drive mo. Because when I was young, ang driver ko talaga noon, yung mga kapatid ko. Kasi our mother passed away at that young age, like 18 lang ako noon. Tapos yung bunso namin, only 6 years old, binigay niya sa akin yung responsibility para alagaan sila, yung kung ano yung bilang ina, tatay, binigay lahat sa akin. So gumawa ako ng paraan kung paano ko maibigay yung pangako yun sa nanay ko. Really finding the right way, right? What is the right way na ginawa ko? Sabi mong steps, nagpakatulong ako. Pumunta ako sa Singapore. Kasi yun lang ang way noon, that time. Kasi dito sa Pilipinas, high school graduate lang ako, wala akong trabaho na pwede nakikita ako para mabayaran ko utang namin at mapag-aral, mapakain sila. So the only way talaga is nag-abroad ako. So napunta ako ng Singapore to be a domestic helper at walang masama magiging domestic helper. The most important is that's only your stepping stone kung saan ka patungo. At tapos pagdating sa Singapore din, meron akong target. 4 years to be a nanny. I'm domestic helper. Kasi I want to go to Canada. Kasi sa Canada, you can be a citizen. Din matutulungan ko makapatid kung makarating doon. Like, imagine that. But with all those things, at the same, ano pa yung mga steps? Siyempre, is edukasyon. Kasi high school graduate lang ako, Kabsat. So, paano ko mararating yung mga pangarap kong yun sa mga kapatid ko kung wala akong good information sa brain ko? By really learning more, taking courses sa Singapore, kahit na domestic helper ako, kahit na isang day off, a month lang yun, Kabsat. But I use my time wisely. Talagang minamaximize ko lahat. Pero hindi ko ginagamit ang amo ko na para ma-achieve ko ang goals ko. But more on, what can I do? My focus was, what can I do to be the best domestic helper para masaya sila? Tapos yung one day off na yun, ginagamit ko rin para sa sarili ko, para matulungan ko ang makapatid ko. Basically, that's the secret. More on, you know where you want to go, saan ka papunta, ano yung mga step, by really, yung discipline mo, yung goals mo na yan, yung time management, magkakasama lahat yun, and doing the right thing. Dapat malinis ang puso, kasi kung malinis ang puso, malinis ang utak, napakaganda ang outcome. Same values ba na na-instill mo sa mga dalawang anak mo? Oo. Kasi nakita nila like as what I talked to our boys this morning, tinanong ko, ano ba yung nag-instill sa kanila kung bakit sila naging maganda ang kanilang sitwasyon na ngayon, right? Kasi they gone through a lot of challenges. So, sabi nilang ganun, because what you preach, you do. Mom. Lahat ng sinasabi mo sa amin, yung ginagawa mo, nakikita namin kung how you work, you and dad work so hard. What time you wake up, what time you go to bed, and all that in the middle, what are you doing? We saw all those things. So you don't just say, just to say it, but you're saying it because you're doing it. Wow. Sabi nila. Ang lessons talaga dun more in being open to your children. Like for example, at the elementary pa lang sila. So talagang dire-diretso yung training namin, yung education, yung mga values, yung time, lahat yan. Talagang, saka schooling is very important from elementary yan. From junior high, binigyan na namin ng parang a little bit, tinatanggal na namin yung being strict, ma'am. Or pagiging parents. Controlling. Oo. High school, lalo na yon. Tapos grade 12, lalo na talagang open. Kasi sabi namin, kung ma-experience nyo ang kahirapan, you can survive kahit saan kayo patungo.
And they gone through so many things. Alam mo, yung teenager, like, grabe. But you know what? We always say that, don't worry, anak. I'm glad you're going through all these things now. Kasi when you leave us, you know that you'll survive. So yun laging ini-instill namin sa kanila, yung values pa rin talaga, doing the right thing. Huwag kayong magsinungaling, yung trust is very important. Kasi pag nandyan ang trust sa inyo, kahit saan kayo pumunta, isang salita mo lang, maniniwala sila sa iyo. Pero kung hindi nyo igagawin yan, isang pagkakamali mo lang, patay na kayo. Alam ko, bitin na bitin kayo sa kwentuhan namin ni Miss Rebecca Bustamante Mills. So, itutuloy-tuloy natin. Okay, so dyan lang kayo, babalik ang negosyante. Natuto tayo sa mga kwento ni Miss Rebecca Bustamante Mills tungkol sa pagiging ina, mompreneur. Ngayon naman, ang kanyang negosyo. Kumusta? Ano yung negosyo mo at paano mo pinapatakbo ito? So, we've been doing these Asia CO events. Ang vision natin doon, may dalawa yung Asia CO Forum, is to really make Philippines as the business hub in Asia. Kasi ginagawa namin yung mga regular events na yon, ini-invite namin yung mga speakers, international, yung mga successful Filipinos to share their parang thought leadership. Para at least ma-encourage natin yung maraming mga investors to invest in the Philippines to create jobs. Kasi kung maraming trabaho, talagang magagawa natin gawing Pilipinas na first world Philippines. Ang target natin, 2040. And it's so nice that we work with the government with these goals also. At I think, I'm sure you know na nangyayari na rito. So yun ang ginagawa namin ngayon na talagang focus on that advocacy. And how long have you been doing Asia CEO Awards? Yeah. The awards, this is our 14th years. Believe Wow, it or not, parang kahapon lang, congratulations. no? And it's so nice to really see and witness kung ano nangyayari na how proud yung mga talagang winners, Circle of Excellence, na talagang hinahawakan nila yung trophy na yan, na pinagmamalakan nila. And through that also, it's a good marketing for them, na talagang they can really get businesses para gamitin yung kanilang mga services. And also, yung mga yon silang nagiging halimbawa ng mga future leaders natin. So it's so beautiful. Pero organizing an event, running an event, maraming challenges din yan. Oh yeah, For sure. It's not easy, but you know, that's why when people said how you do it with love. Because if you do it for business, good luck. Mahirap talagang ma-overcome mo lahat yung mga challenges. So us, we are okay because we're doing it because it's our passion, it's our advocacy, it's really the vision of making Philippine first world that keep us going. In other words, you're not focused on the money No. that you're making, but Yes. on the, yun nga, kung Yeah. ano yung benefits Yeah. niya na maitutulong mo sa ibang Exactly. tao. It's hard to make money in events. Kaya kung makikita mo kami, talagang laging positive, passionate kami because on the future, kung saan papunta. Hindi yung mga nangyayari, kundi saan kayo patungo. Focus on the goals, Yes. kumbaga. Oo. Any vision or any other plans for Asia CEO Awards? Oh yeah, dire-diretso yan. And of course, the plan here also, if you can go Asia, para at least talagang lalawak yung ating mga investors na papunta rito at i-market talaga natin ang kagalingan ng mga Pilipino. Because, of course, as you know, we are known as domestic helper, laborers. Forget it. Let's change that. Let's tell the world who we are. The Philippines is the best country in the world. Filipinos hardworking, kind. Diba? Nakikita nyo naman, BPO tayo number 1. Because kung natin yung customer service oriented natin, sinisigawan na nakangiti pa rin tayo, right? All those things, we need to spread that around the world para at least anong mangyayari sa atin. First world Philippines tayo. And another thing, advocacy you mentioned is, education is very important talaga. Kailangan yan. Financial literacy is another thing. Dami namin ng OFW, nandun sila sa ibang bansa. But we need to teach them how to save money. Kasi when they save money, they invest in the Philippines para wag na silang umalis. We are really focusing on Filipinos, not hindi na umalis na mga domestic helpers, kundi pwedeng Pilipino umalis, but CEO, directors ng isang mga kumpanya doon, yan ang mga goals natin at pwede. Kasi talaga mga magagaling naman to, yun ang gusto nating spread out. So, talagang education on financial literacy, or mga entrepreneurship na yan, is talagang yan ang gusto natin. So, our boys, go back to my children, also they've been collecting so many books. In Canada, they're shipping it. We donate sa mga schools dito kasi talagang naniniwala sila. Ngayon, nandun kami noong last month lang, nag-ship na naman kami ng 5 boxes of books na i-donate na naman dito. Things like that. Ay, my God, what will happen pag habang buhay tayo, ang dami natin ginagawa para kung time God kunin niya tayo, we can say that, God, we're ready because our brain is empty
kasi nagamit natin at nagamit namin para ibigay sa kagustuhan mo. So basically, yan ang ginagawa namin. And you are a perfect example and a testament that the Philippines can produce hindi lang world-class leaders, but Filipino-class leaders. Maraming salamat sa iyo, Rebecca. From Dasol, Pangasinan, I'm a proud kababayan here of Rebecca Bustamante Mills. Maraming salamat. Amen. Thank you. Yes, kamsa. Dito sa Negosyente, makakasama natin siyempre si Maring Matanong. Mare, kumusta ka na? Naku, Ate Roda, salamat ha. Pero teka, mahalaga pa talaga sa pagnenegosyo ang marketing. Di ko pa naman napag-aralan yan. Nako, he is the president lang naman of the Philippine Marketing Association, co-founder and managing director of 360 Next Creatives, strategic business development director of GGC Group of Companies, and of course, my fellow Go Negosyo mentor, si Brian Lato. Hi, Bri! Hello, Miss Roda. Good afternoon and maraming salamat po sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Nako, it's a pleasure, syempre, having you on the show. Pero Bri, eto first question, alam mo naman, si Maring Matanong, ang dami-dami talagang tanong. Unang-una, gaano ba ka-importante ang marketing to someone who wants to start a business pero walang-wala siyang chance to learn this sa school or sa eskwelahan na pinanggalingan niya? Ang marketing ay mahalaga kasi ito yung mga aktibidad o proseso ng pagbebenta or pagbigay kaalaman patungkol sa iyong mga produkto or serbisyo. So, maraming mga proseso o hakbang upang masimulan ng marketing. Nandyan na yung sinasabi natin na branding, no? Yung pagsisimula ng pangalan or yung iyong title ng serbisyo o produkto. Kasi yan ang magsasabi kung iyong produkto ay si product A. 'Di ba? Kasi pagka nagkaroon ka na ng brand equity o yung sinasabi nating halaga ng iyong brand, hindi na yan maaagaw sa iyo. So, ang pinakamahalaga lang dito is that iyong customers ay malalaman na ikaw mismo yung produkto or serbisyo. Yan ang kahalagahan ng marketing. So, sinasabi mo dito yung step-by-step na process. Okay, sa mga beginners na gusto ring mag-explore ng marketing para sa kanilang mga negosyo, ano yung advice na pwede mong mabigay sa kanila, Bryce? So ito, tinuturo to sa paaralan. Malamang yung ating mga manonood na estudyante ng marketing ay alam ito. Ito yung tinatawag natin na 4 P's of marketing. Ito ang pinaka-basic. Ano ba yung 4 P's ngayon? Yung iba, 5 P's. No? Ikalima, sasabihin ko kung ano yon. Una, yung sa 4 P's, meron tayong tinatawag na product, price, place, and promotion. So, isa-isahin natin. Pagdating sa product, ano ba yung produkto na iyong ibinibenta? And then, ito na yung tinatawag natin, how will it stand out against its competitors? Yung unique selling proposition. Ano ba yung ino-offer? So, kapag ka nagsimula ka ng marketing, kailangan i-consider mo ano yung produkto mo at ano yung ibinibenta mo sa merkado. Pangalawa, yung price. So ito na yung tinatawag natin na kapag competitive yung iyong price, ano yung pag in-establish mo yung price mo, dapat kinonsider mo yung marketing cost, operation expense, distribution expense. And competitive ba siya pagdating sa merkado, 'di ba? Kung yung mga kalaban mo ba na kapareha sa produkto malapit, mas reasonable ka ba o meron bang tinatawag na value for money? Susunod yung place. Ito yung inibig sabihin yung distribution ng produkto. Dati, ano lang to physical lang to. Kuwari sa department store mo ba ilalagay? Magbubukas ka ba ng tindahan? Maglalagay ka ba ng consignment ka ba sa isang... Ngayon, meron na tayong online marketplace. Ito na yung Shopee, Lazada, at meron na ngayon yung TikTok marketplace also. 'Di ba? So, kailangan mai-consider mo kung saan mo ilalagay yung iyong produkto. At panghuli yung promotion. Ito na yung mga integrated marketing communications campaign na ito yung
kombinasyon ng advertising, sales promotion, PR, direct marketing, sponsorship, and guerrilla marketing. So, ito na yung pagsasama-sama ng pagpo-post sa Facebook, yung pagbebenta sa mga kumare-kumpare, yung pag-sponsor sa isang eskwelahan para makilala ang iyong produkto. In the end of the day, itong 4Ps natin, ang intention lang talaga niya is may pakilala yung brand, yung iyong ibinibenta, at ano yung value na halaga na dinudulot na ito sa ating mga consumers. Bri, sa tagal mo na sa negosyo, ano sa palagay mo yung strategy or marketing strategy that you find effective at nag-click ang iyong negosyo dahil dito? Pag nagme-mentor ako, palagi sinasabi ko, no, hindi ito patungkol sa kung anong gusto mo, patungkol ito sa kung anong gusto ng target market mo. Kahit anong tagal pa natin sa industriya, kung hindi natin iniintindi kung ano ang gusto, kailangan ng ating mga mamimili, hindi tatangkilikin ang inyong mga produkto. Nako, kulang na kulang ang oras natin para malaman natin ang lahat ng sikreto or mga strategies ba para magkaroon ng tamang marketing. Bri, ano yung mga sites, may mga seminars ba, forums ba na pwedeng mapuntahan or di ba? Pwede mong imbitahan ang ating mga viewers para malaman lalo or matuto lalo magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa marketing. Ayan, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng platform, no? Syempre ang National Marketing Conference, kung saan ipapakilala natin. Ito medyo advanced ng konti, pero at least makikita nyo ano yung future of marketing. Ano yung mga dapat abangan natin pagdating sa teknolohiya advancements, no, ng pagbebenta, pagpo-promote, no, kasi ang team namin ay metaverse marketing. It would happen on November 8 or 9. I-announce namin. I hope matulungan nyo kami, Miss Roda, to announce it further pag malapit na. And then the Philippine Marketing Association, kung kayo ay negosyante naman at gusto talagang maging mas maalam at marunong sa marketing, maaari po kayong sumali sa aming organisasyon. So see you in one of these seminars, Brian. Maraming salamat sa iyo, ang ating marketing guru, Mr. C. Brian Lato. Maraming salamat sa oras mo. Thank you po. Sa bawat negosyo, may buhay na nagbabago. Yan ang mga kwentong mapapakinggan natin dito lamang sa The Good Stories. Brought to you by SM Supermalls. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng SM Supermalls. Isang magandang araw na naman ang ating pagsasamahan. Ako po si Sonja Kalit and this is The Good Stories with SM Supermalls. It's Green O'Clock dahil nandito po tayo ngayon sa weekend market ng SM City, Iloilo. Dito po ay makikita natin ang fresh produce and fruits in seasons na binibenta ng Iloilo local farmers. This is an initiative by SM Foundation and SM Supermalls upang matulungan ang ating local farmers. Kasama ko po ngayon isa sa mga graduate ng SM Foundation's Kabalikat sa Kabuhayan Farmers Training Program, Sir Tenzin Daruca. Good morning po. Good morning din po, ma'am. Ayan, so Sir Tenzin, ano po yung kayo po mismo yung nag-harvest, di ba, ng mga paninda nyo dito? Kami po mismo nagtatanim, ma'am. Nagtatanim. Opo, at nag-harvest. So, ano po yung mga klase na binibenta nyo dito? Yung pananim po namin, ma'am. Kasi yung organic po kasi kami, ma'am. Yung offer ng SM Foundation. Tinuruan kami ng organic mismo, ma'am. So, sir, noon, nagtatanim ka na bago ka mag-aral sa SM Foundation. Yes, ano po ngayon yung pinagkaiba nung pagtatanim nyo noon and ngayon na nakapag-aral po kayo sa training program ng SM Foundation? Malaki talagang tulong ng yung pag-aaral namin. Kasi yung pag-apply ng abono, ma'am, nakasave kami. Saka healthy po yung pananim namin. Kasi yung turo sa amin, kasi organic, ma'am. Tuturuan kami paano mag-compose ng mga substrate na pwede apply sa pananim. Hindi na po need na bibili talaga ng synthetic chemicals na para sa pananim. Yung pananim namin, binibinta rin namin sa community. Diyan na mismo sa paligid, sa mga kapitbahay namin. In-offer namin, may naman kasi, online naman, may Facebook naman. Chat na kami sa mga kaibigan.
Ito may pananim ako, organic, healthy ito. So, healthy na, binibenta mo pa, may kita ka pa. Yes, ma'am. Ayan. Maraming salamat po, Sir Tenzin, sa oras ninyo. Mamaya titingnan natin ang inyong mga paninda. Yes, ma'am. At ito naman po makakausap natin mula sa Crisel Integrated Farm na partner school ng SM Foundation in training their farmers. Please welcome po Miss Grace Villaluna. Hi, Miss Grace. Hello po, good morning. Good morning. So, ma'am, sabihin niyo po sa amin, ano po ang mga ginagawa ninyo sa Crisel Integrated Farm? Ang Crisel Integrated Farm po at saka Center for Agri-Skills and Livelihoods Incorporated are registered by TESDA. So we collaborated with SMFI to train farmers, no, and also with the Department of Agriculture in different municipalities. So nagtitrain po kami ng mga farmers to grow their own food, no, and to have also sa mga mapagkikitaan nila. Kahit paano lang pagtanim, no, tapos yung seasonal yung pagtanim nila. Pero ngayon pwede silang anytime, basta po yung nutrients and fertilizers na natural fertilizers na needed sa plants ay ma-provide po nila. Kasi tinuturuan po namin sila mag-concoction ng fermented fruit juice. Paano po bunga ba, no, ang mga pananim, then fermented plant juice, paano naman po mapalago yung mga tanim. So, hindi problema yung kung anong klima, anong panahon ba, season ba, o na. So, any time of the year, may supply po sila. And umpisa pa lang, pagtanim pa lang, tamang pagtanim, all the way hanggang sa pagbenta. Opo. May suporta ng SM Foundation kasama ng Crisel Integrated Farm dito mismo sa SM. Nako, thank you po so much, Ma'am Grace, for your time. Salamat. Thanks for having us po. Thank you, SMFI. Thank you, TESDA. Makakausap naman po natin ngayon ang may-ari at founder ng Crisel Integrated Farm, si Ma'am Elna Romero. Hi, Miss Elna. Hi, good morning. Good morning po. Gano'ng katagal na po ang Crisel Integrated Farm? Ang Crisel Integrated Farm actually nag-start noong 2018. Supposedly parang retirement lang sana namin. Kaya lang nung dumating ang pandemic, nag-close yung office namin dito sa city dahil mahirap magbayad ng rental. Opo. So, naisipan ko na doon na lang kami mag-start ng agriculture muna kasi wala kaming office noon, wala kaming training. So, yung Crisel Integrated Farm, in-apply ko as farm school at meron kaming Center for Agri-Skills. Yun naman yung isang school na registered under sa TESDA. Bakit po naisipang gawing school? During that time, ang government natin, meron silang pronouncement na we will go into agriculture for food sustainability. So, since agriculture graduate ako, naisip ko maglagay na lang ako ng isang school na magko-concentrate sa mga livelihoods at sa agriculture. What made you decide to partner with SM Foundation? At actually, it's SM Foundation na nag-offer sa akin. Kasi Okay. nagkita kami ni Miss Christy Angeles, yung VP nila, nung, I think that was an awarding ceremony for CBOL ng DSWD sa Manila. And then, nandun ako as an awardee. I discussed kung ano yung mga napagdaanan namin para makapag-training sa mga malalayong lugar. So, Miss Christy approached me at sabi niya, I want to work with you. And then, nung dumating yung opportunity, ayun na, nagtrabaho na kami magkasama. I love it. And as of now po, ilan na po yung graduates ng Crisel Integrated Farm that you've been able to help? Dito sa Iloilo, 6 batches of 25. So, that would be 150. And then, meron kaming project doon sa Talisay City na isang batch, that's 25. And then, may dalawa kami sa Rojas City para sa SMFI na Kabalikat sa Kabuhayan. Ayan, I love it. So, tuloy-tuloy ang mga farmers na natutulungan ng SM Foundation in Yes. partnership syempre with Crisel Yes. Integrated Farms. Maraming salamat po, Thank Ma'am you. Elna, for your time. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng SM Supermalls.
matutong humingi ng payo at kaalaman na subok na ng mga eksperto. Kasama ninyo kami dito sa Negosyente. Ako si Roda Castro Kaliwara na naniniwalang pag may negosyo, may trabaho. See you next week.